Panginoong butin, hihalay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa atin may lalang. Tanay inako niya't hinirang kawang iniingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo tinipon ng ating Panginoon Diyos upang sama-sama tayo mag-alay at magpasalamat sa ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Sa araw ding ito, pinagdiriwang natin ng kapistahan ni San Bartolome, isang apostol ni Jesus Nazareno. Tayong lahat, mga apostol, mga alagad, mga kaibigan ni Jesus Nazareno. Nawa, maging daluyan din tayo ng mabuting balita, lalong-lalo na sa mga nangangailangan lalong makilala si Jesus. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong aming Diyos sa langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, tugtog na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, mag-awa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong matibay ang aming pananampalataya na nag-ugnay kay Apostol San Bartolome sa buklod ng hindi magdarayang pakikipag-ugnayan ng apostol na ito sa iyong anak. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin,
ang sambayanan mo naway maging pananda ng iyong pagliligtas sa lahat ng mga bansa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Wika ng anghel sa akin, halika at ipakikita ko sa iyo ang babaeng makakaisang dibdib ng kordero. Nilukuban ako ng espiritu at inihatid ako ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod na bumaba mula sa langit, buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kaningningan ng Diyos. Kumikislap na gaya ng hiyas na hasping sinlinaw ng kristal. Ang pader nito'y makapal at mataas at may 12 pinto. Bawat isa'y may bantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng 12 lipi ng Israel. 3 ang pinto ng bawat panig. 3 sa silangan, 3 sa timog, 3 sa hilaga, at 3 sa kanluran. Ang pader ng lungsod ay may 12 saligang bato at nakasulat dito ang pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin, ay kalakip doon ang habag at awa. Siya ay nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinumang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Guro, anak na buti ng Diyos Amang masintahin, ika'y hari ng Israel. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, hinanap ni Felipe si Nathaniel at sinabi rito, "Natagpuan namin si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. Siya ang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat sa kautusan at gayon din ng mga propeta. May magmumula bang mabuti sa Nazaret?" Tanong ni Nathaniel. Sumagot si Felipe, "Halika at tignan mo." Nang malapit na si Nathaniel, ay sinabi ni Jesus, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Siya'y hindi magdaraya." Tinanong siya ni Nathaniel, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nung ika'y nasa ilalim ng puno ng igos." "Rabi, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel," wika ni Nathaniel. Sinabi ni Jesus, "Nananampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakakita ka pa ng mga bagay na higit kaysa dito." At sinabi niya sa lahat, "Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manik-manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa mga may sakit, at ang mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa araw pong ito ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Bartolome o Nathaniel na nabanggit din sa banal na kasulatan. So iisang tao lang po ang tinutukoy natin, si Bartolome at si Nathaniel. At narinig natin ang pakikipagtagpo, ang kwento ng pagtawag ni Jesus Nazareno kay Bartolome o Nathaniel. At nakita natin, nakilala, ngunit hindi agad-agad ni San Bartolome si Nathaniel, si Jesus Nazareno. At dito makita natin ng isang mabuting aral. Anong nangyari? Bagamat nung una hindi niya nakilala si Jesus, bakit? Anong naging susi? So una ay makikita natin na si Nathaniel o Bartolome ay maalam sa banal na kasulatan. Hindi siya mangmang. Hindi siya yung hindi nagbabasa ng Biblia o hindi nagdarasal. Kaya nga sinabi sa kanya ni Jesus Nazareno, "Ika'y nasa ilalim ng puno ng igos bago ka patawagin ni Felipe." Ang ibig sabihin daw po nun sa mga Hudyo, ang nasa ilalim ng puno ng igos ay isang taong mapagnilay. Isang taong nag-aaral, nagbabasa ng banal na kasulatan. Isang taong nagbubulay-bulay sa mga katotohanan ng pananampalataya.
Kaya yun daw ang unang susi. Kung gusto mong makilala ang Diyos, makilala si Jesus Nazareno, magbasa tayo ng salita ng Diyos, makinig tayo katulad ng ginagawa natin ngayon ng mga paliwanag ng salita ng Diyos. Hindi magpapakita ang Diyos sa isang aparisyon, ganun na lang sa lahat sa atin. Hindi magpapadala ang Diyos ng anghel para maging mensahero niya araw-araw sa atin. Pero araw-araw, maaaring gamitin ng Diyos, lalo na ang banal na kasulatan, para tayo matuto. Bakit ko masabing alam ni Nathaniel ang kasulatan? Bukod sa sinabi ni Jesus Nazareno na siya'y nasa ilalim ng puno ng igos, nung sinabi ni Felipe, nakita na namin ang tinutukoy ni Moises, ang tagapagligtas. At sinabi niya, si Jesus na taga Nazaret. Pero ano sabi ni Nathaniel? Meron bang nanggagaling sa Nazaret na mabuti? Dito'y pinapakita, alam ni Nathaniel ang banal na kasulatan. Sapagkat sa banal na kasulatan, sinasabi na ang Mesiyas manggagaling sa Bethlehem, hindi sa Nazaret. Sapagkat ang Mesiyas ay manggagaling sa lipi ni David. Kaya alam ni Nathaniel, bakit Nazaret? Hindi Nazareno ang tagapagligtas. Dapat Bethlehem ang panggagalingan. Dito natin makikita, matalino si Nathaniel, ngunit mapagkumbaba. Yun daw ang malaking pagkakaiba. Minsan kasi delikado yung maraming alam. May mga taong maraming alam, pero hindi nila matatagpuan ang Mesiyas. Maraming karunungan, pero hindi makikilala si Jesus Nazareno. Dahil nga, minsan, sa kaunting kaalaman, mistulang alam na niya ang lahat. At kapag alam mo na ang lahat, pakiramdam mo, alam mo ng lahat, ayaw mo nang makinig sa iba. Delikado raw po yun, mga kapatid. Kaya siguro nagkakawindang-windang ang pamilya natin, ang bayan natin, maging ang simbahan natin. May kakaunti lang alam, parang alam na ang lahat. Kaya minsan marami nag-aaway, nababasag ulo, nagkakaroon ng mainit na diskusyonan. Kasi may kanya-kanyang alam at ayaw magpatalo sa kanilang kaalaman. Ngayon makita natin, bakit nakilala ni Nathaniel si Jesus Nazareno? Bagamat may alam siya, nang sinabi ni Felipe, halika tignan mo. Halika tignan mo. Pumayag si Nathaniel o si San Bartolome. Mga kapatid, ganun din ang paanyaya sa atin. Halika, tignan mo. Minsan, meron tayong mga buong konklusyon na sa buhay. Wala na. Hindi na ako mahal ng Diyos. Wala, hindi naman totoo yan. Kaya nga minsan, may mga taong kayang lapastanganin ng Diyos. May mga taong kayang gawang katatawanan si Jesus Nazareno. Minsan, may mga mag-asawang hindi na matapos-tapos ang away. May mga anak na ayaw makinig sa kanilang mga magulang. May mga magulang na ayaw makinig sa kanilang mga anak. Maraming pagkakagulo, pagkakawatak ang nangyayari sapagkat pinangahawakan natin lang kung ano yung alam natin. At ang nakalulungkot minsan yung alam natin, hindi naman palayo ng buong katotohanan. Yung alam natin, bahagi lang pala ng buong katotohanan.
Tama naman talaga si Nathaniel, di po ba? Taga Bethlehem. Pero hindi niya kasi alam, si Jesus na taga Nazaret, ipinanganak naman talaga sa Bethlehem. Hindi lang niya alam yun nung panahon na yun. Pero sa bandang huli, malalaman niya. Kaya, tama ba si Nathaniel? Tama. Dapat galing sa Bethlehem. Pero tama rin ba na si Jesus na taga Nazaret ang magdiligtas? Tama din. Kasi bagamat taga Nazaret siya, ipinanganak siya sa Bethlehem. Pero kung hindi naging bukas ang puso ni Nathaniel, hindi niya malalaman ang buong katotohanan. Kung nagmatigas lang siya, nagmarunong lang siya, nagyabang lang siya, nanatili siya mapagmataas, hindi niya natagpuan at hindi niya nasunod si Jesus. Kaya nga mga kapatid, sa misang ito po yung ipagdasal natin. Opo, mag-aral tayo ng banal na kasulatan, makinig tayo sa salita ng Diyos, sa mga pangaral, mangilatis tayo, magnilay tayo, pero wag nating isara ang isip at puso natin. Dahil baka sa totoo lang, hindi mo pa rin alam ang buong katotohanan. Baka kalahati pa lang ang alam mo, huminto ka na. Baka ngayon, may sarili kang konklusyon. Maging bukas ka, maging mapagkumbaba ka, katulad ni San Bartolome, katulad ni Nathaniel. Sinasabi siguro ngayon sa iyo ni Jesus Nazareno, halika, tignan mo muna, huwag kang padalos-dalos, huwag kang agad gagawa ng konklusyon. Hindi mo pa alam, hindi mo pa nauunawaan ng lahat. Kapit lang, magtiwala ka lang, sumunod ka lang, at tunay mo matatagpuan ang kalooban, ang biyaya, ang pagpapala ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, sa ating pagpaparangal sa apostol na isang lalaking hindi makagagawa ng panglilinlang, lumapit tayo sa Ama ng may pagtitiwala, binubuksan sa pamamagitan ng panalangin ng ating mga puso. Ang ating tugon, Panginoon, basbasan mo kami na iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Panginoon, basbasan mo kami na iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Ang simbahan, naway maging bukas sa mga pagkilos ng Espiritu, lalo na sa mga samahang pinagyayaman ang pananampalataya ng bayan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kami na iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway maging karapat-dapat sa karangalan at dignidad sa pamamagitan ng kanilang tapat at ulirang pagtupad sa tungkulin. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kami na iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Magkaroon nawa ng mga programa para sa paghubog sa mga kabataan. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kami na iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng tulong sa paglilingkod ng simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kami na iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Ang mga yumaong tapat sa Panginoon, naway makabahagi sa kaluwalhatian ng langit.
Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kami na iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Tahimik nating idulog ngayon ng iba pa nating mga kahilingan. Ama, habang ipinararating namin sa iyo ang mga panalangin ito sa tulong ni San Bartolome, tulungan mo kaming magmahal sa iba at magtiwala sa iyong pagpapala sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapin iyong basbasan, nang sa amin maging tunay na katawan, dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa kapistahan ngayon ni Apostol San Bartolome, tuwangan nawa kami ng kanyang pagdalangin sa paghahain namin ng pagpupuri at pagsasalamat sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay salig at katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming naririto ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawi ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Sa ating pagsisimba, hilingin natin na laging maging bukas ang ating puso sa ating Panginoon. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu gawing banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya,
Pinaghati-hati niya ito at inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Bartolome, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang isang pamilya, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung kami masyadong mayabang, kung kami nagmamarunong minsan, kung nagiging matigas na ang aming puso at isip,
sa aming pinaniniwalaan at nagkukulang na kami ng pagtitiwala sa iyo. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa puso kong umiibig, walang nananaig, kundi akong pananalig sa sintang iniibig. Hindi ka man masilayan at ibig mo ay maglaho ng tuluyan. Pag-ibig ko sa'yo at katapatan mananatili kailan pa man. Hindi ka man masilayan at init mo ay maglaho ng tuluyan. Pag-ibig ko sa'yo at katapatan mananatili kailan pa man. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo.
Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kapistahan ni Apostol San Bartolome, aming pinagsaluhan ng haing nagbibigay buhay. Sa paglingon namin at pagtanaw ng utang na loob, kami naway makarating sa paroroon ng ligayang lubos. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Salamat sa mga naglingkod sa misa at sa mga tulong po ninyo sa simbahan, sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, delata, noodles, at iba pang pang-ayuda sa ating mga kapatid na nangangailangan. Ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Huwag po tayong padalos-dalos. Ang ating alam ay hindi pa ang buong katotohanan. Kaya't hayaan nating manatiling bukas ang ating isip at puso sa pagpapahiwatig ni Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na nagtayo ng simbahang nasasalig sa mga apostol ay maggawad nawa sa inyo ng pagpapala bilang tugon sa panalangin ni Apostol San Bartolome, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos nawa ay siyang magbunsod sa inyo para tularan ng halimbawa ng mga apostol upang inyong mapatunayan sa lahat ang inyong katapatan sa Kanya ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang aral ng mga apostol ay nagpapatatag sa inyong pananampalataya. Ang kanilang mga panalangin ay magbunga nawa ng inyong pagsapit sa tahanang tunay at walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
mo, nilulwalhati